hindi po kayo sinesweldohan ng tama. Opo, sir. Saan po itong gasoline station? Sa ano po, Pulong Maragul, Angeles, Pampanga po. Magkano ba ang minimum doon sa Pampanga? 600. Okay. Magkano pong pinapasweldo sa inyo? Sa pump attendant, sir, 425 po. Ako bilang supervisor po, 500 lang po. Oh, supervisor, 500, Opo, kapos sir. pa ng 100. Yung mga kasamahan mo, yung mga 425, under sa'yo, sir. 425 Opo, lang. sir. Opo. Tapos, walang overtime. Ano po, yung overtime po, yung hindi po namin alam magkano po binabayad kasi yung isang pump attendant po pinag-overtime, nag-deposit po siya ng cheque. 4 na oras po siya. 132 lang po yung binigay. May computation na tama po yan. Anyway, pag pupunta ko tayo sa Dole, malalaman po kung magkano yung utang. Meron naman siguro kayong time card o Opo, alam niyo po meron. kung ilang oras ang trabaho niyo. Opo, sir. At gabi po kayo nagtatrabaho, hanggang hating gabi, walang night differential. Wala po. Wala rin po security guard, sir. O paano pag na-hold up, di kayo ang... Kami lang. 2 lang din po yung duty pag gabi, sir. Ang pangalan po ng gas station ay Total Gas Station. Anong pangalan po may-ari? Ay, Borjo Garbiag po. Bihag. O bakit po hindi niya kayo pinapasawaran ng tama? Ano pong reason? Nalulugi yung gas station niya? Hindi po namin alam, sir. Ilang gas station meron po siya? Isa na lang po yan, sir. Isa na lang. Opo. Bilang supervisor, sasabihin niyo na, sir, kulang ata itong pasweldo niyo, wala sa minimum, wala kaming benefits, etc. Ano pong sinasabi ng may-ari? Nagbanggit na po kami sa head, sir, dun sa manager po namin. Ang sabi niya po, hindi niya muna po daw masabi dahil nga may problema daw po yung boss namin. Lagi naman po namin sinasabi. Tapos yung bago po siya nag-leave, kasi na-opera po siyang tumor sa matriz, sabi niya po, pag nag-resign siya, doon niya pa lang po daw Ay, sasabihin. mali. May problema ang boss nyo. Mas malaking problema nyo kasi hindi kayo pinapasawaran ng tama at meron naman kayong binabayarang bills, may mga obligasyon kayo sa pamilya nyo. Opo, sir. Mas malaking problema nyo kaysa problema niya. Yun po palagi, may problema si boss kaya hindi pwede makausap. Baka kasabot si manager doon sa may-ari. May 13-month pay kayo? Wala Bonus po. lang, sir. Tapos, blanco lang po yung pinapapirma sa amin. Pangalan Bond lang po paper yung lang po. nandoon. Bond paper? Opo. Wala pong nakalagay na amount, sir, kung magkano po. Ang 13-month pay po, nasa batas po natin yan, on or before December 24, dapat katumbas siya ng isang buwang sweldo ninyo. Wala pong ganon. Wala po. SSS, PhilHealth, Okay Pag-ibig. Mayroon naman po po. yung benefits namin, sir. Okay naman. Opo. Yun lang po sa hindi tamang pasweldo, walang Tsaka 13-month yung pay. payslip namin, sir, lang, scratch paper lang po siya. Scratch paper? Opo. Opo. Wala rin po kaming company ID. Wala na po kayong ID. Wala rin. So, anytime pwede niya kayo i-deny. Kasi Hindi, wala may dokumento, picture naman papatunay. po kami May dun picture sa po station kami, niya, sir. Sa mismong station po. Gaano katagal na po kayong trabaho? Sa 14 years na po ako, sir. Wow! Dati naman po, sir, tumataas siya kasi napamahal na rin po kami dun sa trabaho namin. Okay. Tapos nag 3 years na po, hindi na po niya tinataas yung sahod namin. Ito yung nag-hearing ako last time, Shari, na magkaroon dapat ng increment increase sa mga empleyado kasi di ba may binisita tayo noon diyan sa Kamanaba, mga manufacturing company. 26 years na yung isang worker, meron pang 28, meron 19 years. Yung sweldo niya minimum lang talaga. Kung ano yung minimum, yun ang minimum na minimum. Hindi man lang umaasenso. Pero wag ka, yung kumpanya, yung manufacturing company, nagdami ng mga branches, yumaman na, sobrang yaman na nung may-ari nung manufacturing company, and yet yung mga tauhan niya, naghihirap, naghihikaos dahil minimum wage. Bago po mag-pandemic yata, sir, may nagpunta pong Dole. May nagbigay po silang form. I-email na lang po nila yung mga tauhan nila yung benefits po. Wala pa po kami benefits nun, sir. 3 years pa lang po kami nagka-benefits ngayon. Tapos, sir, ang binigay nilang mga benefits yung mga sa 7-Eleven niya po. Mga pangalan ng mga taga 7-Eleven. Opo. Yun ang sinabit nila nitong Sa may-ari Dole sa po. Dole para palabasin na may mga benefits ang mga taga gas station. Pero wag ka galing 7-Eleven yun. Aba, ba't pumayag yung taga Dole? In-email lang po nila, sir. Yan ang sinasabi ko. See? Pupunta yung Dole inspector, mag-inspect ko, no? At ang kinakausap lamang yung manager, HR o may-ari. Pero yung mismo mga manggagawa, hindi kinakausap. Bakit ka mo? May lagay. Paulit-ulit na to. Pag alis ng taga-Dole, may bit-bit na ng bag or what have you. Diba? Each time na mag-inspect itong mga Dole inspector, walang nangyayari. Palaging pasado yung in-inspect nila. At gusto ko i-require na from now on, lahat ng Dole inspector magsuot ng body-worn camera para malaman kung talagang ginagawa nilang trabaho nila o hindi.
Mr. Paulo Magtoto, Dole Region 3, Senior Labor Employment Officer. Ito ang sinasabi ko palagi sa hearing, Mr. Magtoto. See? Yung mga inspektor ninyo, loko-loko. Kasi kung nagawa ng inspektor yung tamang trabaho, wala sana ito sila sa amin ngayon. Nag-guess nyo po, Mr. Magtoto? Tama po, Senator. Nagtimpi ito for so many years, especially itong supervisor. So ano pong plano nyo? Doon po, sir, sa total, sir, last na nag-check po kami, sir, hindi ko po nakita, sir. Wala pa po siya sa records namin, sir. Yung pong 7-11, sir, ngayon ko lang din po siya narinig. So I will have it checked, sir. If talagang meron, sir, discrepancies doon sa inspection, sir, we will do something So about ibig that, sir. sabihin po, Mr. Magtoto, ito mga inspektor ninyo, hindi nila nilalag o nilalagay sa kanilang accomplishment report kung ano yung mga kumpanya na pinupuntahan nila, dinadaya nila para pwede silang kumita. I-disregard nila tulad ito, yung total, pinuntahan pala, hindi na nilag o hindi na dineklara sa opisina ninyo na sila'y pumunta pala. Dahil pag pumunta sila sa total, malalaman kung ano talaga ang nangyari. Pagpunta sa total, magpapakita siya ng ebidensya na siya nag-inspect at ano yung nangyari sa kanyang inspection, which he did not. Yung pong sa total, sir, sa system po kasi namin, lalo na doon sa under the new system sa MIS, technically, sir, hindi pwedeng maging possible yung pupunta sila ng walang authority na pumunta doon, sir. Kung pumunta sila ng walang authority, sir, then definitely, sir, may mali po eh. Exactly. Kumbaga, Okay. rumakit sila. Tawagin natin yung salitang racket, rumakit sila. Pumunta sila doon sa total gas station at hindi dineklara. I don't have any problem with you. Yes, sir. Thank you Wala very tayong much, sir, away para sa doon, dalawa, sir. wala Yes, po, tayong sir. away sa Yes, dalawa. sir. Let's use the term romaket, sir. Then definitely, sir, may mangyayari talagang problema sa kanila, sir. And I will assure you of that, sir. Very good. Yan po yung sinabi ko sa nakarang hearing na gusto kong makita kay ebidensya na yung DOLE umaksyon against sa mga earing inspector na pinakamababa sana masuspindi man lang o better off masibak sa trabaho. Hindi nila ginagawa yung kanilang trabaho ng tama at worst, ginagamit nila yung kanilang posisyon bilang inspector para magpakasasa. I'm just being direct. That's correct, sir. That's correct, sir. And Okay. tama din po naman yun, sir. Ganon din po paniniwala namin. Same with management, sir, ng opisina ng DOLE sa Region 3, sir. Hindi Okay. pwedeng magpakasasa sa yaman ng iba, sir, lalo na sa mga mahihirap. Thank you Yung very gobyerno, much. sir. Thank you po, Mr. Magtoto. Thank you so much. Itong mga manggagawa rito, for so many years, sila po ay sinashort change ng kanilang amo. Hindi binibigyan tamang pasweldo, hindi binibigyan 13-month pay na tama, night differential. Gusto ko po bayaran lahat yon. Pwede ba, Mr. Magtoto? Of course, sir. Of course po. Yung po yung nakalagay sa bata, sir. See Dapat to it. bayaran ng tama yung mga empleyado. Opo, Yes, sir. see to it na magkakaroon sila ng back pay. Okay, sir? I will do, sir. Yes, sir. Okay. Ganito po, mga ma'am, mga sir. Sasama namin kayo sa DOLE at ipatatawag itong may-ari, si Mr. Biag o yung Total Gas Station para magkabilangan. So ngayong gabi, assignment ko sa inyo, bilangin nyo ilang taong kayo nandoon, magkano yung minimum wage na wala sa inyo, kung 200 ba per day, 300 plus night differential, tuturuan kayo ng DOLE sa computation. And then doon magkakabayaran. Palagi namin nagagawa to rito. Pati yung holiday, sir. Pati holiday po, bilangin nyo. Meron man kay kalendar, di ba? Titiyan sa kalendar. O ito, 25 na holidays, hindi na bayaran, papabayaran natin sa kanya. Dami niya palang 7-Eleven. Di, kung nalulugi yung kanyang gas station, di, i-subsidize nung kanyang gas station, bayaran niya. Gawa niya ng paraan. Maraming salamat po, Mr. Magtoto. Darating po kami dyan. Thank you very much, sir. Pumunta pa kayo rito, galing Pampanga. Yes, kanina po kami 2:30, sir. Pagkatapos ko po mag-duty, kami pong tatlo. O sige ma'am, ganito, bigyan ko muna kita 5,000 para pampamasahin nyo at Thank you po. Thank you po. okay, punta ko kayo doon kay Thank Odette, you po, ha? sir. Ito po yung pinangako ni Senator Raffy na 5,000 po each sa inyo po. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Tatay, pakibilang na lang po. Sir, maraming salamat po sa binigay niyo pamasahe po sa amin, tsaka sa pagtulong po ninyo sa amin. Maraming salamat po sa paggabay mo sa mga kapwang Pilipino mo at ito pong binigay mo sa amin, makakatulong po to sa pang-araw-araw. Thank you po.
kasama natin again ang ating mga pump attendant no sa isang gasolinahan. From na Senate hearing, kumusta ang status niyo po ngayon sa gasolinahan po? Wala na po kami dun sa gasolinahan. Nag-resign na po kami. Meron na po silang bago. So after nun, hindi na kayo pumasok? Parang Hindi na po kasi, kumbaga tinanggal na po kami. ano po ang sinabi sa inyo daw, ma'am? Sabi po, may natanggap po kasing chat siya na galing sa isa naming kasamahan na sabi po ng manager namin, halimbawa po pupunta kami doon, makarating kami sa TV5, wag na daw po kami babalik doon. Kaya hindi na rin kayo pumasok. Gaano ba kahirap ang maging pump attendant? Para sa, of course, makarelate din yung ibang mga katulad po ninyo. Mahirap din ma'am kasi pag nagkamali ka po sa karga mo, charge po automatic sa iyo ma'am. Saan? Hindi naman po pananagutan ng management yun ma'am. Automatic charge po sa mismong tao po. Bakit nagtagal ka na ng 14 years dyan, ma'am? Sa hirap din ng buhay ma'am kasi single ma'am po ako tapos nagre-rent lang po kami. Tapos pinapaaral ko pa po yung kapatid ko. Ngayon pa lang po nakapagtapos yung kapatid ko. Kaya din po ako, nagtiyaga din po ako ma'am. Matagal na rin kayo, ma'am. 14 years, 10 years kayo, ma'am. Ako sa kanila, 2 years lang. 2 years kayo, ma'am. 7 years po. Hindi na talaga kayo naghanap ng ibang work, ma'am. Talagang sinagaan nyo na dyan. Kasi Tsaka po, napamahal na rin po napamahal kami, po ma'am. namin yung... So, ano ang nag-push, ma'am, sa inyo na nag-voice out kayo after 14 years? Ano po ma'am, may balibalita po kasi na mag-change management siya. Tapos po ma'am, yung inaano nga po namin na magpataas ng sahod, lagi po namin sinasabi sa manager yan. Yun po yung rason niya na di niya po masasabi dahil may problema daw po yung boss namin. Sa discretion ninyo, ayaw nyo nang bumalik doon, of course. Po ma'am, sinabi na rin po namin kay Sir Rapi yun. So, nyo na lang makuha yung kailangang i-claim and then COE ninyo maibigay so makapag-apply kayong panibago. Opo, yun lang po yung gusto namin. Magkakaroon tayo ng meeting with our regional director. I-discuss niya muna ano ba ang dapat i-compute natin, ano ang pasok sa computation natin, or magkano ang posible nating masingil sa atin pong employer. Whatever na due para sa atin, doon lang tayo. Hindi tayo hihingi ng hindi natin pinagtrabahuhan. So may mga batas tayo na nakadepende doon sa kung ano yung pinasok natin, ano yung nirender nating service. So hanggang doon lang tayo. Ang limitation pa rin natin is that the computation or yung back pay natin, ang coverage niya, 3 years lang. Ang inspectors natin, si Engineer Jemar at saka si Sir Herbert. So, limitado ang scope ng kanyang inspection. Nagbase lang siya doon sa nakausap niyang tao doon at doon sa mga employment records na pinresent sa kanya. Kukunin namin yung details ng inyong employment para matukoy natin kung ano talaga what is due for you. Okay? Bibigyan namin kayo ng affidavit. Isa-isa ninyong i-fill up ang affidavit. Sabay-sabay namin i-explain ang bawat item. So, para pare-pareho tayo ng pagkakaintindi. Pero gusto ko, kayo ang sasagot. Affidavit. Lahat kayo, nasa page 1 ako. Sige. Tulat niyo ang pangalan niyo. Item by item, sabay-sabay tayo. Years of age. Kung married, i-underline nyo. With cellphone number. Yung address na pag minail namin, nandun kayo na. After having been sworn in accordance with law, dispose and say. Una sa lahat, kanina nagkaroon na kayo ng mga internal na pag-uusap. So, ano ba ang first step natin, ma'am? And hopefully, mapakomply natin si employer to pay etong ating mga manggagawa. So, after na kinuhanan namin kayo ng details na inyong complaint, ito ay magiging parte ng case folder. Kaya namin kayo kinuhanan ng information kasi nung nag-inspect ang ating inspectors, wala na kayo doon sa workplace. Now, ang process na ito ay hindi siya madali, pero tsitsagaan natin siya. No? Ang ating i-claim lamang, palagi kong inuulit, whatever that is due to us. No? At syempre siya, sa management, gigiit naman niya at hahanapin naman niya yung karapatan niya na ito lang ang dapat na bayaran ko sa tao. So magko-compute kami, no? And you have your numbers, yung address,
Kung kailangan na pumunta kayo dito para ipagharap namin kayo with management, gagawin namin yon. Kaya very particular ako doon sa number ninyo, sa address ninyo, dahil doon namin kayo i-reach out. At nasabi nyo rin sa akin na open kayo for negotiation. We respect that. Hanggang dumating tayo sa puntong parehong kayo ay mag-agree. Magkakaroon ng pagkakataon na makausap nyo rin ang may-ari. And should it be na mag-agree kayo, no, irerespetuhin namin yon. Sa DOLE na yung tamang computation, ma'am. And at least hindi natin pwedeng questionin kung ano ang makuha nyo, ma'am. And again, open naman po kayo sa negotiation. Hopefully po, ang goal naman natin dito meron tayong makuha or makuha po yung talagang nararapat na hindi naman kayo luging-lugi, ma'am, diba? We'll wait for the update na rin siguro kung ano mapag-usapan nila nyo with the employer, ma'am, and then we'll schedule po na masamahan ulit sila together here, ma'am. Kung kaya nang mapagharap by then, mas okay po, or kung paano po magiging setup natin for the next meeting, ma'am Rima. Thank you po. Maraming salamat. Mga ma'am and sir, magandang araw po. Andito tayo ngayon sa DOLE Central Luzon, dito sa San Fernando, Pampanga, para po doon sa monetary settlement po sa inyong kumpanyang inirereklamo na Total Gas Station. Ready na po ba kayo na pumasok sa loob para pumagitan sa atin ang cheap labor ng DOLE para maisaad yung computation at tignan natin kung ano talaga yung talagang para sa inyo. Ang napag-usapan kasi nung pinatawag sila kay Idol Rafi sa Senado ay nagkaroon ng computation ang DOLE Region 3 na 1.2 million. So may nabago po ba doon, ma'am? May mga adjustment kami pero hindi naman siya ganun kalayo. May mga i-deduct din na limbawa yung cash advance, yung actual number of days na alam nila, naaalala nila na hindi naman talaga ito pinasok. Like one was on maternity leave sometime this year ba o last year, and definitely magkaka-apekto doon sa computation namin. Doon sa inexplain namin sa Senate, initial computation of 1.2, ano yon? Estimate yon. For the 7 affected workers, ang aming computation ay 857,469.49 centavos. Now, that includes yung kanilang last pay na tinrabaho nila from April 16 to 27. Hindi ko sasabihin na 12 days yon kasi there were days na hindi naman kayo pumasok. So actual number of days lang sa kanila. Plus, kinompute pa rin namin yung proportionate 13th month for year 2026. Kasi kasama pa rin yun eh. If we're thinking na ito na yung end of their employment relationship, so yung last claim niya, mako-cover pa yung proportionate 13th month. Lest yung kanilang cash advance, dahil may mga cash advances kayo, mga kapatid, plus yung minimal na shortage. So, magto-total ito to around 857,000. Yaan ang computation nyo, yung breakdown. Yung una, ang makikita natin ay yung due to inspection. Ito yung computation ng bawat isa. Now, we accomplish the quit claim. Pakibilang. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 99, 100. Nakatanggap po ako na 138,928.41 centavos. 16, 17, 18, 19, 25, 46, 47, 48, 24, 5, 26, 27, 28, 99, 100. 147,
and 625 centavos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34, 35, 36, 71, 72, 4, 5, 6, 7, 8. 72, 810. 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 96, 97, 98, 99, 99. Nakatanggap po ako ng 100,854 pesos. 3, 4, 5, 6, 7, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nakuha ko po is 141,080 pesos and 16 cents po. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nakuha ko po is 77,246.73. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 59, 61, 139,519.47. Maraming salamat po, Regional Director Geraldine Panlilio ng Dole Central Luzon. At una hanggang huli, ma'am, ay kayo ay nag-assist po sa ngalan po ni Idol Rafi. Ma'am, saludo po kami sa inyo. Una sa lahat, RD, para maiwasan po yung mga gantong pangyayari, message nyo lang din po sa mga netizens natin, sa mga workers, para alam nila yung kanilang pinaglalaban din talaga bilang isang worker. Para sa mga manggagawa ng Central Luzon, no, ang gusto naming ipahatid sa inyo ay kung meron kayong alam na hindi na ibibigay ng mga benepisyo sa inyo, huwag kayong matakot or mag-atubili na pumunta sa Department of Labor and Employment dahil katulad ng naging sitwasyon dito sa kumpanyang ito ay natulungan naman natin. At alam din naman natin na pag nalaman naman ng employer na kailangan na magbigay nung nararapat ay madalas naman, no, na napapakomply natin dito sa Region 3. Isa yan sa masayang aming palaging sinasabi na meron namang culture of compliance sa Region 3. Pero syempre, kailangang wag silang matakot at palagi nilang isipin na hindi naman dapat na mag-atubili kung ang iyong pinoprotektahan ay ang iyong karapatan under sa labor code at sa mga batas paggawa pa. Siyempre po kay Idol Rafi, sir, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagprotekta, no, sa ating mga manggagawa at alam din naman po namin na ito ay ginagawa ninyo upang lalong mapaigting, no, ang pagiging produktibo nila para makatulong din sila sa mas malawak at mas magandang layunin para sa ikabubuti rin po ng ating ekonomiya. Salamat po sa palagi ang pagbigay niyo po ng suporta sa mga manggagawang Pilipino. Mga ma'am and sir, dito na po tayo sa labas ng Dole Region 3 at happy tayo ngayon dahil nakuha na ninyo ang inyong underpayment, wages po ninyo, yung mga night differential po ninyo at yung mga back pay po, no? Ano naman masasabi ninyo, ma'am? Sir Rafi, maraming salamat po. Dahil po sa tulong nyo, nakuha na po namin yung mga kulang sa sahod namin tsaka lahat-lahat po. Ito na po yung patunay na tinulungan niyo po kami, yung nilapit po namin sa'yo na kulang namin sa sahod, 13-month pay at night differential at holiday po. Maraming salamat po, Idol Rafi, dahil hindi mo po kami binitawan hanggang hindi po namin nakukuha yung karapat-dapat namin kunin. Salamat po. Thank you. Kung hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayan kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rapi tulpo ka na masusumbungan. Pag sa hirap ang lahat ay gusto mo ng tuldukan.